chapter 11 po tayo ngayon. We will begin reading from verse 31. Then it shall be that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. And Jephthah came to Mizpeh unto his house, and behold, his daughter came out to meet him with timbrels and with dances. And she was his only child. Beside her, he had neither son nor daughter. And it came to pass when he saw her, that he rent his clothes, and said, Alas, my daughter, thou hast brought me very low, and thou art one of them that trouble me. For I have opened my mouth unto the Lord, and I cannot go back. I'd like to speak on the subject this morning, keeping our vows unto God. Keeping our vows unto God. Sabi po dito, ang nagsasalita po rito ay si Jephthah. Ang sabi niya, I have opened my mouth unto the Lord, and I cannot go back. Among the most difficult stories to understand in the Bible is the story of Jephthah. Though an obscure figure in the Bible, Jephthah attained honor to be mentioned in the heroes of the faith. Hindi po masyadong kilala si Jephthah pero napabilang po siya sa listahan ni Apostle Paul na heroes of the faith in chapter 11. However, kung pag-aaralan po natin ang kanyang buhay, marami ang nahihirapang umunawa about the story of his life. More particular when it comes to that part of his story wherein it seems like he offered her daughter as a sacrifice to God. And that would give us questions in our minds as to what it really means. Yung mga Bible critics po would even use the life of Jephthah as an example of God's unreasonable sense of justice and mercy. So, not to be misled, we need to take a deeper look at the story of Jephthah. Did Jephthah really have a very sinful life that should have disqualified him from the kingdom of God? Did his story really reveal God as a God who is bloodthirsty and devoid of mercy? So let's find out as we learn the lessons from the life of Jephthah ngayon at bukas. Una, tingnan po natin lesson number 1 about keeping your vows unto God. The first lesson we should learn from the life of Jephthah is when we say a vow unto God, be sure you keep it. When we say a vow unto God, be sure to keep it. I'm sure kung nagbabasa po kayo ng Bible, you will always find those words in the Word of God. Yung ang vow ay dapat tinutupad. Jephthah's story, found in Judges 11 and 12, shows this simple but profound truth. His life is a story that will tell us the importance of keeping our vows unto God. Kilala niyo po ba si Jephthah? Jephthah is a Gileadite, a mighty warrior, but a son of a prostitute. Hindi ho maganda ang kanyang upbringing. Hindi po maganda ang kanyang background. And because of the manner of his conception, he was driven out from his family. Hindi po siya lumaki kasama ng kanyang pamilya. Siya ay napalayas at siya ay lumaki ang kasama mga barkada, mga tropa, mga gangster.
people who are worthless to society. Yan ang mga kinalakihang barkada nitong si Jephthah. Kumbaga sa mga kabataan natin, ito pong si Jephthah ay isang laki sa kanto, tambay, kasama ng mga tropa. At walang hinanap at walang ginawa kundi gulo. Kaya marami ang ayaw kay Jephthah nung siya ay lumalaki bilang kabataan. But there came a time when the Israelites are being oppressed by the Ammonites. And the Israelites, knowing that Jephthah is a mighty man of warrior, requested him to fight for them. And Jephthah accepted the request. Here's the thing. Mag-iingat po tayo sa ating itinataboy sa ating community. Mag-ingat po tayo sa iniisip natin mga walang kwentang tao kasi baka dumating yung araw kaya ilanganin natin ang tulong nila. Yan po si Jephthah. Ayaw sa kanya ng kanyang komunidad, ayaw sa kanya ng kanyang pamilya. Pero nung nakita nila na sila ay nilusob na ng mga Ammonites at walang lalaking may tapang lumaban sa mga Ammonites, wala silang naging huling baraha kung hindi si Jephthah. Sapagkat si Jephthah lamang yung may tapang para makipaglaban sa mga Ammonites. Pero ang isang maganda dito kay Jephthah, nagkamali ang society tungkol sa kanya. Yes, pangit ang kanyang upbringing. Yes, pangit ang kanyang family background. Pero lumaki po siya kahit na labas sa kanyang pamilya at lumaki siya sa kalye. Somehow, meron siyang naging pagkakilala sa tunay at buhay na Diyos. And that made a difference in his life. Malaki po ang nagagawa ng pagkakilala at pananampalataya sa tunay at buhay na Diyos. Kaya kahit itong si Jephthah, akala ng kanyang mga kaanak at kanyang mga kasama sa komunidad ay tapon ang buhay, hindi pala. Si Jephthah pala ay isang mananampalataya ni Yahweh. Kaya nung tinanggap niya yung paglaban sa mga Ammonites, siya ay gumawa ng isang panalangin. And in that prayer, he made a vow unto God. Ang sabi niya, at babasahin ko muli sa verse 30 to 31. And Jephthah made a vow to the Lord and said, If you will indeed deliver the people of Ammon into my hands, then it will be that whatever comes out of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the people of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up as a burnt offering. Yan po yung naging prayer nitong si Jephthah. God granted his request. God answered his prayers. Jephthah. Magkatulog kasi Jephthah. Jephthah won against the Ammonites. Nalupig niya, natalo niya, napagtagumpayan niya, napalayas niya itong mga Ammonites. So what's next? After the battle, after the victory, after God answered his prayers, what's next? It is now time for Jephthah to fulfill his vow unto God. When Jephthah arrived home, sa kanyang surprise, ang sumalubong sa kanya ay ang kanyang tanging anak na babae. Problemang malaki. Bakit? Kasi ang naging vow niya sa Panginoon, kapag ako'y nagtagumpay sa mga Ammonites, yung unang lalabas sa bahay ko, magiging sa Panginoon. Kaya, nagulat siya na ang unang lumabas sa kanyang bahay is his only daughter. Paano na ngayon ito? Will Jephthah
keep his vow unto God? The decision to keep the vow has been very hard for Jephthah kasi nag-iisang babae nga naman. Ibig sabihin, kapag ka ibinigay ni Jephthah yung kanyang anak na babae sa Panginoon, mapuputol na yung kanyang lineage. Wala nang magmamana ng kanyang lahi. And this is a very tragic situation for any Israelite at that time. Sabi tuloy nitong si Jephthah sa kanyang anak na babae sa verse 35. And it came to pass when he saw her that he tore his clothes and said, Alas, my daughter, you have brought me very low. You are among those who trouble me, for I have given my word to the Lord, and I cannot go back. Napakaganda ng sinabi na yon nitong si Jephthah. I have given my word unto the Lord, and I cannot go back. As difficult and heartbreaking this has been to Jephthah, he still chose to keep his vow to God. As Christians, this is a vital lesson that we must learn. Keeping our vows unto God. Keeping our vows unto God. Maraming panahon pagkatapos nito, nagsalita naman si David sa Psalms to describe the characteristics of people who will dwell with the Lord. Sabi po sa Psalms 15 verse 4, Lord, who shall abide in your tabernacle? Who shall dwell in your holy hill? He who sweareth to his own hurt and does not change. Nakita nyo yung sinabi na yun ni David. He who sweareth to his own hurt and does not change. Ibig sabihin, nakapagbitaw ng vow at kahit masakit, natuparin, hindi niya binabago yung kanyang vow. Kasi minsan mga minamahal, nakakapagbitaw tayo ng mga vow sa Panginoon, ng panata, ng sumpa sa Panginoon. Dahil sa tindi ng ating dinarasal sa Diyos at hinihingi sa Panginoon na nakakabigay tayo ng mga pangako na, Panginoon, pagkaloob mo lang sa akin to, Panginoon, ibigay mo lang sa akin to, Panginoon, tuparin mo lang sa akin to, at ganito ang aking gagawin. Ay marami kasi nangangako sa Diyos, marami kasi gumagawa ng vow sa Panginoon. Pagkailangan ng trabaho, pagkailangan gumaling, pagkailangan maresolba ang problema, basta kung anong may nilalapit sila sa Diyos, gumagawa sila ng mga pangako, ng mga panata, ng mga sumpa. Pero pagkatapos naman nung ipagkaloob ng Diyos sa kanila, wala na, nakalimutan na nila yung vow nila. Meron pa nga akong mga natatandaan, sabi pa, Pastor, pag-pray nyo ako na makapasok ako sa trabaho at yung aking unang sweldo, ibibigay ko sa Panginoon. Nakapasok sa trabaho, na-promote na sa trabaho, hindi naman binigay yung unang sweldo. Kahit nga yung ikapo, hindi ibinibigay eh. Di ba? Unang sweldo daw. Kahit yung ikapo lang, hindi ibinibigay eh. Ganyan tayo eh. Gumagawa tayo ng vow. Minsan, sasabihin ng mga magulang, Pastor, pag-pray mo yung aking anak, makapasa lang yan sa board exam o makapasa lang yan sa interview at makapunta sa ibang bansa. Tutulong kami sa church. Kami magiging supporter mo, Pastor. O anong nangyari? Si Pastor pray naman, si Pastor talagang dinadasal. Ayun, nakapasa sa board exam. Ayun, nakapasa sa interview. Ayun, nakapangibang bansa yung anak. Pero anong nangyari? Naipatayo na't lahat ang bahay, nakabili ng mga bagong sasakyan, pero ni isang kusing, walang itinulong sa simbahan, walang isinuport sa pastor. Ay marami po kasi sa mga tao, gumagawa ng mga sumpa at panata sa Diyos, pera-pera lang. Pero pagka nakuha na nila yung gusto nila sa Panginoon, hindi na nila tinutupad yung kanilang mga pangako. Nakakalungkot po yan. And God is not pleased. One of the characteristics of the people that will please God are those who keep their vows unto God. This is certainly what describes Jephthah, and this should also be the same thing sa atin. Never make a vow unto God that you are not able to keep.
Never make a vow unto God that you have no intention of fulfilling. Minsan, ginagawa natin yung mga vow tapos sabihin natin, sabi ko lang yun. Wala ka naman palang intention gawin eh. Alam mo, when you don't keep your vow unto God, He holds you accountable for it. Yes, basahin mo sa Book of Ecclesiastes kung saan sinabi ng Panginoon, God has no pleasure when thou vowest a vow and you do not fulfill it. Kaya lagi tayong binabalaan ng Bible tungkol sa paggawa ng vow. Never make a vow if you have no intention of keeping it. When you don't keep your vow unto God, God will hold you accountable. Ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga aral strongly instructs us to seriously take the words we are going to say before we make a vow unto God. Kaya nga sabi niya sa kanyang mga mensahe, every idle word that a man shall speak, he shall give an account thereof in the day of judgment. Are you listening? Sa araw ng pagtayo mo sa harap ng Panginoon, to be judged, yung mga vow na ginawa mo sa Panginoon, you will be held accountable. You will be held accountable in the day of judgment. So, Christians are expected to be keepers of their vow. Never make a vow unto God you will not keep. If you cannot keep it, don't make any commitment at all. Kung sabihin, pupunta ako dyan, pastor, tapos hindi ka naman pupunta. Susuporta ako, pastor, sa ating church, pero hindi ka naman sumusuporta. Tutulong ako sa ating building program, pastor, pero hindi ka naman tumutulong. Alam mo, kaysa gumawa ka ng mga vow na yan, maging matapat ka na lang sa mga maliliit na bagay. Kasi yung matatapat sa maliliit na bagay, kahit sa malaki, maaasahan eh. Sabi nung isang nag-comment, it's a prank. Oo nga, ang dami mga Christian prankster eh. Oo. Mga fake sa kanilang vow sa Panginoon. Pero sabi mo, pastor, nasasaktan ako na nangyari sa akin yan eh. It's not yet too late to correct it. Kung may mga nagawa kang vow na hindi mo natupad, it's not yet too late to fulfill it. Naalala mo kung ano yung mga vow na yon? Gawin mo. Isa-isahin mo tuparin. Humingi ka sa Diyos ng lakas at biyaya para yung mga naipangako mo sa Kanya, matupad mo. Sabi nga po ng Panginoon in Matthew chapter 5 verse 37, let your yea be yea and your nay be nay. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, learn to keep your vow unto God. The Bible speaks about the importance of keeping our vow. Christians are supposed to be a living testimony. And if our vows and actions do not coincide, how would we be able to please God? It is very clear that God expects us to be committed to Him, and keeping our vow is tantamount to loyalty. Kung talagang ikaw ay loyal sa Panginoon, naawit-awit mo, from over hills and plains, it's loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Daming mga churches tinuturo yung loyalty. Loyalty sa church, loyalty sa pastor, loyalty sa Panginoon. Pero, how can you be loyal if you are not keeping your vows? Therefore, before you commit yourself unto the Lord, make sure you have thought about it. Just like Jephthah. Si Jephthah po, he made a hasty vow. Nabigla siya. Sa kagustuhan niya na magtagumpay sa Ammonites. Sa kagustuhan niya na ma-deliver ang children of Israel from the hands of the Ammonites. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. At ang kanyang naging sumpa sa Panginoon, yung unang lalabas sa pintuan ng bahay ko, iaalay ko sa iyo. At ang lumabas ay ang kanyang anak na dalaga. Pero sabi ko nga po sa inyo, though it may hurt him and other people around him,
he still kept his commitment. The same resolve and tenacity are expected from us, Christian, today. Let us keep our commitment. Yung mga nag-pledge, sulat, I will give my first fruits unto the Lord, sulat, pero kahit isang fruit wala. Yung mga nag-pledge na magbibigay ako para sa ganitong project, pero kusang kusing wala. Yung mga nag-pledge, sumulat, pledge of loyalty sa pastor, pero nang may kumakaaway na sa pastor, kinampihan yung kaaway ng pastor. Huwag ho kayong pledge ng tapos hindi nyo tinutupad. Tinatandaan ng Diyos yan. At isang araw, sisingilin kayo ng Diyos ng malaki. So, lesson number 2 tayo. Lesson number 2. So, ano yung lesson number 1? Keeping our vows unto God. When you say a word, keep your vows unto God. Number 2, na makikita natin lesson dito. Tingnan natin, kasi ito yung gumugulo sa isipan ng marami. What does it mean na inalay ni Jephthah yung kanyang anak sa Panginoon? Ang lesson po dito is this. Jephthah offered her daughter unto God and consecrated her for the Lord, but did not kill her as a burnt offering. Naintindihan nyo? He offered her daughter unto the Lord, consecrated her, but did not kill her as a burnt offering. Let me explain. Most skeptics and enemies of the scripture use the story of Jephthah to prove that we are serving an illogical and unreasonable God. Not only that, but some people even have a hard time making a sermon on Judges 11 because of this difficult passage in the scripture. Mahirap po ito eh. Kasi yung iba, iniisip nila, pinatay ba ni Jephthah yung kanyang anak na dalaga? Naalala nyo si Abraham nung hiningi ng Diyos sa kanya si Isaac at dinala niya sa bundok para i-offer as a sacrifice, at sabing gano'n ni Isaac, sabi niya, tatay, nandito na yung mga kahoy at handa na tayong maghandog sa Panginoon, pero nasan yung lamb for an offering? And then sabi ni Abraham kay Isaac, God will provide himself a lamb. At bago pa man nangyari, nasasaksakin ni Abraham si Isaac, inawat siya ng anghel. At sabi ng anghel kay Isaac, huwag mong sasaktan ang iyong anak. Tumingin kasi yung paligid. At nung pagtingin ni Abraham sa kanyang paligid, nakita niya yung lamb na i-offer niya sa Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son from me. Anong napatunayan kay Abraham? If I'm not mistaken, sa Genesis chapter 22 yata ito. Naisip ko lang, idinagdag ko lang. Si Abraham marunong mag-keep ng kanyang vow sa Panginoon. At hindi niya ipinagkait kahit na ang hingin pa ng Diyos sa kanya ay si Isaac. Pero mali ang pagkakaintindi ni Abraham. Akala niya papatayin niya talaga si Isaac. Pero hindi po hinayaan, hindi pinahintulot ng Diyos na patayin ni Abraham si Isaac. Kung ganoon, bakit hayaan ng Diyos si Jephthah na patayin niya ang kanyang anak na dalaga? It will be contradictory, di ba? And the scriptures cannot contradict the scriptures. Kung doon sa Genesis 22, hindi pinahintulot ng Diyos na patayin ni Abraham si Isaac, di lalong hindi ipapahintulot ng Diyos si Jephthah na patayin ang kanyang anak na dalaga. So, paanong naisakatuparan ni Jephthah ang kanyang vow? Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Nung sinabi niya, yung unang lalabas sa pintuan ng aking bahay, ibibigay ko sa Panginoon. Or as a burnt offering. Iunawain natin, Unang-una, the first point that we need to understand is Jephthah is a Gileadite, a branch of the tribe of Manasseh.
For this reason, Jephthah demonstrated a detailed knowledge of the history of Israel. Surely, alam niya sa Leviticus 18:21, sa Leviticus 20 verse 2, sa Deuteronomy 12:31 to 32, sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, ipinagbawal po ng Diyos ang human sacrifice. Yes, kasi pagan practice yan eh. Hindi po nila iniaalay ang kanilang sinumang anak o sinumang tao papatayin para ialay sa Diyos. Pinagbawal ng Diyos yan sa kanyang salita. Because that's a pagan practice. Yung mga naghahandog ng kanilang mga anak kay Molech na kanilang Diyos-Diyosan. Kaya hindi ito gagawin ni Jephthah. Pangalawa, nabasa natin, kung babasahin nyo ang Judges chapter 11, sa verse 29, ang sabi ron, the Spirit of the Lord came upon Jephthah. So kung ang Espiritu ng Diyos ay na kay Jephthah, at ipinagbawal ng Diyos sa kanyang salita ang pagpatay sa isang tao para gagawing alay sa Diyos, bakit naman pangungunahan ng Espiritu ng Diyos si Jephthah para gawin yon at labagin ang Scripture? Surely the Holy Spirit will not lead Jephthah to violate the Scripture just to fulfill his vow. So papaano na-fulfill ni Jephthah ang kanyang vow? Here's the third point. How can a man perform a manner of worship that God Himself called abomination and acceptable? Hindi po gagawin ni Jephthah yung pagan practice na yon. So, Jephthah's daughter, nakita natin, nung nalaman niya na iahandog siya ng kanyang ama sa kanyang Panginoon, ay hindi tumutol. In fact, in-encourage pa nitong daughter si Jephthah na, sige lang, ama, ituloy mo ang iyong naipangako sa Diyos. Ihandog mo ko sa Kanya. She voluntarily committed herself to be offered unto God. Pero humingi lang siya ng 2 months para, kumbaga ay ma-enjoy niya muna yung kanyang pagkadalaga for 2 months without violating her virginity kasama ng kanyang mga kaibigan. Sabi po sa Judges chapter 11 verse 36. So pagdating po na natapos yung 2 months, inihandog na po ni Jephthah ang kanyang anak sa Panginoon. Papaanong paraan niya inihandog? Ganito po ang sabi sa Judges chapter 11 verse 31. Uulitin natin, uunawain natin. Then it shall be that whosoever come forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Sabi po, whosoever come out shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. To better understand this passage, it is important that we look at the Hebrew rendering of this verse. Siyempre, ang Old Testament po ay nasulat sa Hebrew. At kapag may mga difficult passage po na ganito, sa practice po sa hermeneutics, it is very important that we look at the original language na ginamit for us to better understand, to shed light how it was used. Not to correct the translation, but to understand the translation. Okay? So, ang ginamit po dito kasi na sinabing, and I will offer it up for a burnt offering, ay pwede sa Hebrew language po na mangahulugan ng or. Parang, di ba, pagka gumagawa tayo, nag-open tayo ng account, pag joint account nakalagay, and or. Di ba? Pwedeng and, pwedeng or. Ganon din po sa Hebrew language. Pag sinabi yung salitang and, pwedeng ang kahulugan nun ay or. So, alam natin, binawal ng Diyos
yung pag-human sacrifice. Sa makatwid, nung sinabi ni Jephthah na ang sino man lalabas sa pintuan ng aking bahay ay ihahandog ko sa Panginoon, and I will offer it up for a burnt offering. Ang ibig sabihin, or I will offer it up for a burnt offering. In other words, merong dalawang choices si Jephthah to keep his vow. Ang sabi niya, pag may lumabas sa pintuan ng bahay ko, yung unang lalabas, ihahandog ko sa Panginoon. Or, I will offer a burnt offering. May two choices siya. Ihandog sa Panginoon yung lalabas sa bahay niya, o mag-burn siya ng animal sacrifice. Pero, ang naging choice nung anak niya mismo, i-offer na lang siya. Instead na i-replace siya ng burnt sacrifice, siya na lang mismo ang maging handog ni Jephthah. Sa papanong paraan? Sa parehong paraan na inihandog ni Hannah ang kanyang anak na si Samuel sa gawain ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Di ba si Samuel, hiningi ng Diyos sa Panginoon. At ang vow nitong si Hannah, sabi niya sa Panginoon, kung bibigyan mo ko ng anak, ihahandog ko siya sa iyo. At ito nga yung ginagaya natin na paghahandog ng mga bata, pero hindi natin naintindihan magkaiba. Nung hinandog po ni Hannah si Samuel sa Diyos, hindi niya na binawi, hindi niya na inuwi sa bahay. Tayo, naghahandog tayo sa simbahan ng mga anak natin, pero pagkahandog natin ng mga anak natin sa simbahan, wala na. Hindi na natin binalik sa Panginoon. Hindi na nga natin sinasama sa church. Si Samuel, nung inihandog siya sa templo, iniwanan na siya ni Hannah doon. Sa Panginoon na siya. Maglilingkod na siya sa Panginoon for the rest of his life. And this is the same thing sa anak ni Jephthah. Nung sinabi niyang, I will offer her unto the Lord's, ang ibig sabihin, kung sino mang lumabas na yan sa bahay na yan, sa Panginoon na siya. Hindi na siya kay Jephthah. Kaya ikinalungkot ni Jephthah na yun ay anak niyang babae. Kasi nag-iisa to eh. Isipin nyo kung meron kayong anak na babae, lagi niyong kasama sa bahay. Paboritong-paborito nyo yan. Kasiyahan ng puso nyo. Tapos biglang mapapalayo sa inyo at hindi nyo na makikita kasi titira sa templo. Di ba nakakalungkot yun? Isa pa, hindi na kayo magkakaroon ng apo. Kasi yung anak nyong babae, tanging anak nyo na pwede magbigay sa inyo ng apo, ando na. Dinedicate mo na sa simbahan. At doon na siya magtitira at maglilingkod sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin nito. Hindi ang ibig sabihin nito ay pinatay ni Jephthah yung kanyang anak. Kasi ang ibig sabihin ng kanyang vow sa Panginoon, ibibigay niya ang sino mang lalabas sa bahay niya sa Panginoon, o kaya papalitan niya ng burnt offering. That's what and I will offer it as a burnt offering means. That word and means or, o kaya. Naintindihan sana ninyo. Kaya nung sinabi nung anak ni Jephthah na, sige, willing ako na ibigay sa Panginoon. Makikita natin dito kung paanong napalaki ni Jephthah ang kanyang anak. Hindi lamang siya ang may pananampalataya sa Diyos, kung hindi maging yung kanyang anak na babae, naturuan niya na wala nang pinakamaganda sa buhay na ito kung hindi ang buhay mo maipaglingkod mo sa Panginoon. That is why when Jephthah was given by God the victory against the Ammonites, her daughter was so willing to give her life in the service of the Lord. So, therefore, this passage can be correctly understood na inoffer nga ni Jephthah ang kanyang anak, pero hindi pinatay. Kung hindi ang buhay ay ipinagamit, isinuko, at ipinaglingkod sa Diyos. Dito po makikita natin, mga minamahal, ang isang commitment na tinutupad sa kabila na maaring ito'y maging kalungkutan ng iyong buhay.
As the evidence shows, Jephthah really did not offer his daughter as a burnt offering. Instead, he offered his daughter for the service of God, just like Hannah devoting Samuel to the work of God. The dedication of Jephthah's daughter apparently meant that his daughter will remain a virgin as she serves in the tabernacle. This means that Jephthah will have no grandchildren. This means that Jephthah will no longer be able to embrace her daughter every morning and kiss her cheeks as her beloved daughter. So what can we learn from this? First of all, the Bible and its totality are the living Word of God. The Bible serves as the perfect guidebook to teach humans how to live this life. Since the Bible is the direct inspiration from God, we can be confident that it is perfect and has no error. Though we might find some difficult passage in the scriptures, we can always be assured that there's a way to explain them. The Bible does not contradict itself, and it will always defend itself as we let it. The problem with skeptics is that they read the Bible with a biased mind, looking for loopholes rather than letting the Bible transform their lives. Finally, we must have the willingness and initiative to really open our Bibles and learn from it. Let us not assume that since it is a difficult passage, that we will just leave it and don't understand it. It is our Christian duty to study the Word of God and learn from it. Sa buhay po na ito ni Jephthah, nakita po natin that we should keep our vows unto God. Though it may hurt us, though it may leave us in a situation that we would not like to be, still, we must honor what we have committed unto the Lord. Thank you sa inyo pong pakikinig. Itutuloy po natin to, God willing, tomorrow morning, same time, here at Hope Goes On. God bless each and everyone. Thank you sa ating 130 live viewers. At let us keep our vows unto God. Whatever it takes. Alam nyo, nung tinawag ako ng Panginoon, I was 18 years old when God called me to the ministry to offer my life to Him. Apakahirap na desisyon. Hindi ko ma-imagine yung anak ni Jephthah. Kasi yung buhay niya, in-offer niya sa Panginoon para sa katuparan ng panata ng kanyang ama. Later, nalaman ko, yung tatay ko pala, taon-taon, namamanata siya sa Panginoon, na sana kaming tatlong mga anak niya na lalaki ay maglingkod sa Panginoon. At natupad yun. Ayan, si Kuya RJ, Pedro Marasigan, si Dr. Ferdy Marasigan, at ako. Ang buhay namin, mula pa nung kami mga teenager, ipinaglingkod na namin sa Panginoon. A fulfillment of our father's vow unto God. Pero nung ako ay 18 years old, I made my own vow. I was called by God to surrender my life for the ministry of the gospel of Jesus Christ. Tandang-tanda ko pa noon sa mission conference ng Berean Baptist Church dito sa May Sukat, Parañaque. I heard that song, Whatever It Takes. At dahil sa kaawitin na yon, I was encouraged na ibibigay ko sa Panginoon ang buhay ko. You know that song? Let me sing that song, if I can remember it. There's a voice calling me from an old ragged tree, and it whispers, draw closer to me. Leave this world far behind. There are new heights to climb. There are new places in me you will find. For whatever it takes to draw closer
to you, Lord. That's what I am willing to do. For whatever it takes to be more like you, that's what I am willing to do. I'll trade sunshine for rain, comfort for pain. That's what I am willing to do. For whatever it takes for my will to break, that's what I am willing to do. Nai-imagine ko si Jephthah. Nag-iisang anak na babae. Pero, just to fulfill his vow, binigay niya sa Panginoon. Sinurrender niya sa Panginoon. At ang nakakatuwa dito, yung kanyang anak na babae, hindi nag-refuse. Hindi tumutol. Sabi niya, sige ama, I am willing. Ang buhay ko, ipagamit sa Diyos. Sana, ganyan ka rin. Sana, ibigay mo din ang buhay mo sa Panginoon. Whatever it takes, let us honor our commitments to God. Let us pray.